بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، الحجة ابن الحسن وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد. عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ang topic natin ngayon ay dumating tayo sa pangwalong imam ng Ahlul Bayt na siya ring inshallah mga ilang araw ngayon siguro na hihilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na may bibigay sa atin ang yung tawfiq o kaya kapahintulutan na makabisita tayo sa kanya, no? Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pangwalong imam ng Ahlul Bayt na walang iba kundi ang Imam Ali ibn Musa ar-Ridha, na ang kanyang shrine ay matatagpuan natin sa Mashhad, Islamic Republic of Iran. Waalaikumsalam warahmatullah. So, ang topic natin ay kung makayanan natin i-explain ang kanyang talambuhay tungkol sa panahon ng politika ng Al-Ma'mun, Caliph Ma'mun. Inshallah, i-explain natin. Pero kung hindi, siguro isang janib o kaya isang side lang ang maibigay natin sa inyo. Iyon ang bilang imam ng Ahlul Bayt at ang kanyang mga behavior or yani katangian bilang isang gabay ng mga sangkatauhan. Ang Imam Ali ibn Musa ar-Ridha ay pangwalong imam ng Ahlul Bayt at siya ay pinanganak sa riwayat galing kay Saduk. Sabi ni Saduk sa kitab na nabanggit natin ay pinanganak siya sa Madinatul Munawwara, Rabiul Awwal, 17 ng Rabiul Awwal, 5 taon after na namartir ang Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Yani, ibig sabihin nun,
hindi na niya naabutan ng Imam Ja'far Sadiq. Ang naabutan lang niya ay ang kanyang anong tawag doon? Ang kanyang ama na Imam Al-Kadhim. Ang kanyang ina ay isang jariya, no? Isa siyang tagatulong or slave ng Alaikumussalam wa rahmatullah. Isa sa mga slave ng Imam Ja'far As-Sadiq na ang pangalan ay Hamida. Ang isa sa mga asawa ng Imam Ja'far As-Sadiq ay Hamida at meron siyang katulong o kaya slave na ang pangalan niya ay Taktum. Itong babae na ito ay isa siyang slave girl, lady, pero bihira ang kanyang katangian at bihira din ang paggalang sa kanya ng kanyang amo. Dahil nakita ni Hamida o kaya yung asawa ng Imam Ja'far Sadiq na ibang-iba ang katangian ng kanyang jariya o kaya slave na pinangalan sa pangalan na Taktum, ang ginawa niya ay parang binigay niya sa kanyang anak na Musa Al-Kadhim bilang gift. Kasi ang slave, no, ang slave ay pwede yang ipag-donate o ibinibigay o bilang hadiah kung sino man ang magustuhan niya. Halimbawa, ang isang jariya, slave siya ng isang, halimbawa, imam, gaya ng Imam Ja'far or itong asawa ng Imam Ja'far na si Hamida, dahil nagustuhan niya ang katangian ng isang slave girl na yan, ibinigay na bilang gift sa kanyang anak na Imam Ja'far, Imam Musa Al-Kadhim. So, dito sa dito sa babae na ito, slave girl na ito ay ipinanganak o lumabas ang isang bilang gabay ng sangkatauhan na siya ang Imam Ridha alayhis salam. Dahil itong si Taktum ay maliban sa kanyang kabaitan at magalang, bilang magalang na tao, hindi pa siya na yung paggalang na yun, paggalang na sa kanyang amo o kaya sa kanyang bilang yung nakabili sa kanya, nagiging dahilan din na dahil sa katangian na pinapakita niya, nagrespeto rin ang kanyang amo. Kahit halimbawa, mayroong kailangan ang itong si Hamida, kung makikita niya na kumakain yung slave, ay hindi niya inuutosan. Tinitingnan niya matapos yung pagkain, saka palang uutosan. Hindi gaya ng ibang mga amo diyan na kung minsan kahit nagsasambahayan ka o nagdarasal o kung anong ginagawa mo, hindi ka lang makasagot kaagad, yun. Kung ano-ano na ang marinig natin. Kahit yung kahit na yung mga kauri natin, no, makikita may nasaksihan ako na isa, dalawa, tatlo siguro na dito mismo sa Kuwait. Kahapon, alhamdulillah, meron isang taga Sarip Aguak, no? Sarip Aguak. Maguindanao 'yon. 8 years na sila bilang mag-asawa. Ayun,
kinuha ako ng kanyang husband at pina-explainan yung babae. Alhamdulillah, after 2 hours siguro, ayun, nakuha din, alhamdulillah. Bilang isang kapatid nating Sunni Muslim, nabigla pa siya kung wala daw mga followers ng Ahlul Bayt sa Pilipinas. Sabi ko, umuwi ka doon, makikita mo mismo dito sa halaman, doon sa halaman bahay mo, makikita mo ang mga Shia. Sabi niya, totoo ba yan? Sabi ko, umuwi ka ngayon, inshallah. Uwi daw siya sa August, inshallah. Pero takot sila sa Abu Sayyaf. Alaikumussalam warahmatullah. Sabi ko, walang Abu Sayyaf sa Pilipinas. Ang Pilipinas, inshallah, magiging Islamic State. Dahil may ano na yun, may kasunduan na ang government at saka yung MILF na kung saan siguro magiging dahilan na yan na magiging peaceful ang ating bayan. Magdua lang tayo, no? So itong si Taktum ay nagiging asawa ng Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, at yun, ipinanganak ang kanyang pangunahing anak na Imam Ali ibn Musa ar-Ridha alayhi salam. Itong si Taktum ay meron siyang mga pangalan, meron siyang pangalan na Najma. No? Najma ay isa sa mga pangalan niya. Najma, Arwa, Sakan, Khizran, at Sakra. Taktum yung ang pangalan niya ngayon na mashhur sa kitab o kaya known ngayon sa mga kitab. Taktum, no? Pero after the birth of Imam Ali ibn Musa ar-Ridha, pinangalan siya na At-Tahira. Yani At-Tahira ang pinangalan siya na after na lumabas o pinanganak ang Imam Ali ibn Musa ar-Ridha. So, yun ang counting background tungkol sa kanya at sa kanyang nanay. Galing sa isang jariyah, slave girl, pero ang lumabas ay isang between ng isang gabay ng sangkatauhan sa panahon nila, inshallah. ang imama o kaya yung leadership ng Imam Ali ibn Musa ar-Ridha ay hindi lingid sa lahat. Kahit mismo ang ma'mun o kaya yung sultan o kaya caliph ng Abbasid dynasty ay nire-recognize nila ang imamate or leadership, Islamic leadership ng imam. At kahit yung mga opponent, yung galit sa Ahlul Bayt, pero sinasabi nila na wala ng taong pinaka mabuti sa mundo o kaya wala ng taong pinaka matakutin sa Diyos maliban sa Imam Ali ibn Musa ar-Ridha sa nasaksihan nila. Ang pagka-imam ng Imam Ali ibn Musa ay mismo ang nagbigay ng appointment aside from na binanggit ng ng Rasulullah ang mga pangalan ng mga magiging successor ng Rasulullah after him. Sabi ni Dawud, isa sa mga nagiging mualin o kaya isang Shia ng Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, siya mismo ang nagbigay ng saksi o kaya bilang shahid.
isang araw sabi nasalubong ng ni Dawud, nasalubong ni Dawud ang Imam Hasan li Abi Ibrahim alayhisalam, yani nakita niya o kaya nasalubong niya ang Imam Musa al-Kadhim, no? Imam Musa al-Kadhim. At sa panahon na yun, itong si Dawud al-Arqa, yani isa siyang followers ng Imam Ja'far Sadiq, at sa panahon na dumating siya sa panahon ng Imam Kadhim, isa siyang matanda o kaya isa na siyang shaib, no? Isa siyang matanda. At sa panahon na yun, tinanong niya ang Imam Musa al-Kadhim. Sabi niya, Fidaka Abi Ibrahim, Fidaka nafsi, yani isa sa mga respect na binabanggit ng yung mga followers o muwali na li Ahlul Bayt. Kung magtatanong sila ay ganun, halimbawa, may I be your ransom, yani ibibigay ko ang aking buhay sa iyo. Gusto ko lang magtanong tungkol sa sitwasyon ng imamat o kaya leadership after Rasulullah or after sa iyo. Sabi niya, Pidaka abi inni kad kabartu wa khiftu an yahdutha bi hadathan wala arkaka fa akhbirni min al-imam min ba'dika. Sabi ni Dawud, sabi niya, ako ay isa na akong matanda. Ito dapat natin, no? Dapat anong tawag diyan? Dapat kukuha tayo ng aral dahil itong mga pangyayari ay isang magandang aral sa atin na kung saan dapat bibigyan natin ng kahalagaan kung ano ang masir, ano ang destiny ng isang followers na hahanapin niya ang kanyang daan, no? Ang kanyang tunay na daan. At mananatili siya sa tunay na daan. Itong si Dawud ay isa siyang matanda. Sabi niya, Ya Abi Ibrahim, sabihin mo sa akin kung sino ang magiging imam ko pagkatapos mo. Pagkatapos sa iyo, sino ang magiging imam ko? Natatakot ako, sabi niya, ako ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung may mangyari sa akin na hindi na tayo magkita muli, yun ang magiging problema ko, sabi niya. Dahil lang sinabi ko sa inyo kahapon na yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Yani dapat ito ang dapat bigyan natin ng kahalagaan, dahil what we are after now is yung lahat ng ating itong buhay natin na ginugol natin dito sa mundong ito, no, ay magiging walang kabuluhan kung mabalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na wala tayong kinikilalang bilang gabay o kaya bilang imam na magiging magiging daan natin patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi ni Dawud, sabi niya, sabihin mo sa akin kung sino ang magiging imam pagkatapos ko. Sabi ng Imam Musa al-Kadhim, sabi niya, faqal ibni hadha aliyun. Yani ang magiging imam sa panahon na yun ay bata pa, anong tawag doon? Maliit pa at sumusunod sa kanyang tatay. At yun, itinuro ng kanyang tatay na ang magiging imam at that age ay itong anak niya na si Imam Ali Ar-Ridha alayhi salam. So, kung hindi ang isang imam ay totoong guided ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaya totoong siya guided ng mga
yung mga yung mga inihabilin sa kanya ng mga naunang imam at ang kanyang jaddi Rasulullah. Yung bata, hindi ibig sabihin doon na na dahil anak ko ay pipiliin ko na siya magiging leader. Hindi ganun ang Islam. Dapat ay ang lahat ay kahit ama mo man o nanay mo man o ina mo man, dapat ay walang pinipibolan, especially kung halimbawa tungkol sa Islamic leadership or bilang gabay ng sangkatauhan, So, yun. Ang isa pang riwayat or sahid, sabi ni Abdullah ibn Mirham, sabi niya, kharajtu min al-Basra uridu al-Madina. Sabi niya, itong si Abdullah, nagbigay rin siya ng kanyang saksi tungkol sa kung ano ang nasaksihan niya bilang katangian ng isang imam. Sabi niya, pumunta kami ng Basra, nang lumabas kami ng Basra papunta sa Madina, nasalubong namin si Aba Ibrahim, yani ang Imam Musa al-Kadhim. Pagkatapos sabi niya, nang makita ako ng Imam Musa al-Kadhim, sininyalan niya ako na papunta sa akin, sabi niya. At nang lumapit ako sa kanya, paarsala ilayya, padakhaltu alayhi, padapa ilayya kutuban. Nang lumapit itong si Mirham sa Imam Musa al-Kadhim, ibinigay sa kanyang isang kitab o isang sulat, at wa amarani an awsiluha bil Madina. At sabi niya, Ibrahim, pinag-utusan ako ni Musa al-Kadhim na ibigay ito ang sulat. Nang makarating ako sa Madina, ibibigay ko sa Arida, sa kanyang anak, adpauha ila ibni, ibigay mo itong sulat, sabi niya, sa aking anak na Ali, fa innahu wasiyyi wal qiyamu bi amri wa khairu bani. Yani sabi ng Imam Musa al-Kadhim kay Mirham, sabi niya, pagdating mo sa Madina, ibigay mo itong sulat sa aking anak dahil painnahu wasiyyi, dahil siya ang magiging kapalit ko, wal qiyamu bi amri, at siya ang tatayo ng lahat ng masail or issues tungkol sa Islam, bi amri, sa aking kagustuhan, dahil siya ang pinakamabuting anak sa lahat ng aking mga anak. So sabi ng kitab, sabi niya, wa huwa alamatun, yan ay palatandaan ng ang kanyang anak at that young age ay isa sa mga napiling gabay, isa sa mga gabay ng Islam na tinagurian sa loob ng 12 imams na nabanggit sa mga kitab at sa hadis, ay isa na roon ng kanyang anak na Ali ibn Musa, kung saan tawagin na siya ang imam fi asrihi, yani siya ang imam sa panahon kapanahonan nila. So itong mga sawahid, itong mga palatandaan na ibinibigay ng mga matitinong tao sa panahonan nila, or itong mga sawahid na ibinigay sa atin at dumating sa atin galing sa kanila, ay sabi nila isang palatandaan na itong imama or itong office ng imamat ay hindi basta-basta pinipili kung sino man ang gugustuhin natin. Iyon dapat ay sinusunod natin sa inihabilin sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dahil ang imama,
ang imama or office of the Islamic leadership after Rasulullah ay nizamul, ano yun? Zimamuddin. Yun ay ang foundation ng relihiyon. Yani yung kung walang leader o kaya walang imam na siyang magiging gabay ng mga tao ay ano? Hindi natin ma-expect na mayroong tatawurat. Yani merong yani yung peace and tranquility in the society ay hindi mangyayari, di ba? So ang unang-una na binigyan diin ng Islam natin ay kung paano natin ma-form itong nizam o kaya sistema ng Islam tungkol sa leadership. So sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itong mga imam ay hindi sila naihambing sa mga ibang tao. Hindi sila pwedeng ihambing sa ibang tao. Kagaya ng sinasabi nila na ang magiging imam daw or hatta Rasulullah, kahit nga ang Rasulullah ay nagkakamali. Isa sa mga argumentation kahapon ng isang kapatid na kasi marami sila kahapon, no? Isa sa mga argumentation nila, sabi niya, kahit ang Rasulullah ay pwede silang magkamali. Pwede magkamali ang Rasulullah. Yun actually ang yung kaalaman na kung saan dumating sa kanila na dala ng kanilang mga sinusunod na bilang leader. Sabi ko, kung nagkakamali ang Rasul, siguro isa ako sa mga taong na nagdududa kung itong relihiyon ko ngayon ay tama ba o hindi. Sabi niya, tama ang relihiyon natin. So sabi ko, paano mo sabihin na ang Rasulullah, paano mo sasabihin ang Rasulullah nagkakamali? Huwag sana mangyari, sabi ko, na yung pag-present niya sa atin ng mga yung mga alituntunin tungkol sa Islam ay baka dadagdagan o kaya babawasan, di ba? Impossible yun. Sabi na hindi naman mangyari. So sabi ko, huwag kang magsasabi ng ganyan. Tingnan mo kung ano ang sinabi ng Quran. Ano ang sinabi ng Quran? Wa ma yantiqu anil hawa? Ano pa? In huwa illa wahyun yuha. Ang sinasabi ng Rasulullah hindi yun galing sa kanyang hawa. Yani hindi yun galing sa kanyang kagustuhan. Yun ay lahat ay galing sa revelation ng Allah subhanahu wa ta'ala na gustong ipagawa sa kanya. Kaya nga sabi ng Rasul, nahnu ahlu baitin. Kami ay kami isang bahay, la yuqasu bina ahadun. Yani hindi pwedeng ihambing o kaya i-compare sa amin ang ibang bahay. Yani dahil ang bahay ng Rasulullah ay maudiur risala. Doon bumababa ang mga angels, ang Jibrail, at doon din pumapalangit ang Jibrail alayhis salam, kung saan doon bumababa ang revelation ng Allah subhanahu wa ta'ala. So you can expect itong Ahlul Bait ng Rasulullah, lumaki sila sa tara'ra ala tarbiyatir Rasul. Yani sila ay lumaki dahil sa yung pagtarbiyat na tama galing sa Rasulullah at yung mga naunang imam sa kanila. So sabi ng Rasulullah, nahnu ahlu baitin, kami ay ahlul bait, la yuqasu bina ahad. Kung meron kayong gustong alamin, kung meron kayong gustong, kung gusto natin dadaan sa tunay na landas ng Islam, huwag kayong lumayo galing sa ahlul bait. Huwag kayong mauna sa kanila, patahlaku. Dahil masisira tayo. Dahil yung ilmo, yung ulum, yung kaalaman na darating sa atin ay hindi natin siguro yun ay galing ba talaga sa katuruan ng Quran o hindi. Huwag naman tayo magpaiwan. Kung magpaiwan naman tayo, sabihin natin na magpaiwan tayo, ibig sabihin ng mauna at saka magpaiwan, we will be seeking any knowledge not from them, not from the guidance of Ahlul Bait.
Yani yung mga kaalaman na kukunin natin ay hindi yung galing sa kanila. So, mauna ka or maiiwan. Neither mauna or maiiwan ka, walang kabutihan para sa atin. Patahlaku. Yani patuhuli ko, yani madidestroy tayo dahil yung ilmo ay hindi natin magagarantihan yung galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Anbiya, sabi ng Allah, Pas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Yun na nga, kung gusto natin ng tunay na guidance, yung tunay na guidance galing sa Quran, dapat saan tayo magtatanong? Dapat magtatanong tayo sa yung mga taong nararapat na pagtanungan, di ba? So, hindi ako ang may sabi, hindi din Rasulullah. Kaya nga sabi ng Rasul, nahnu ahlu baitin la yuqasu bina ahad. Walang tao maka-level sa amin ilmu dahil yung ilmu na galing sa amin ay wirasa yun. Galing yun sa Allah subhanahu wa ta'ala at yung ilmu na yun ay hindi namin makakayanan na dagdagan man o kaya bawasan. Dahil yun ay yaslubu, yun ay magiging dahilan na makakalayo kami sa guidance ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi ng Diyos, pas'alu, magtanong kayo sa mga taong tunay na nakakaalam ng Islam. So sino ang pagtanungan natin? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, magtanong kayo sa Ahlul Bait dahil sila ang nakakaalam ng ilmu ng Islam at saka ilmu ng Quran. So, hayatu Ahlul Bait, itong talambuhay na na-explain natin mula sa Imam Ali alayhi salam hanggat dumating tayo ngayon sa Imam Ali ibn Musa ar-Ridha. Ang lahat ng yun, sabi ng Rasulullah ay madrasatun. Isa siyang madrasa. Ano ibig sabihin ng madrasa? Madrasa. Yani isa siyang paaralan, isa siyang university kung saan doon ka makakakuha ng tunay na aral. Yani isa siya Pahayatu Ahlul Bait madrasatun tufidu bil ata. Yani kung gusto mong makakuha ng tunay na ilmu at saka tunay na katangian na pinupuri ng Islam, pumunta ka sa madrasa ng Ahlul Bait. At yun ay dumating sa kapanahunan ng Imam Ali ibn Musa, kung saan sa panahon ng Imam Ali ibn Musa, from 100 sa kapanganak sa kanya, pinanganak siya 1953 after Hijrah, up to dumating saan? Sa 203. Yani dalawang century after the death of Prophet Muhammad. Sa panahon na yun ay kapanahunan ng tatawuratil ilmi, yani yung progress ng ilmu ay pumapasok ngayon sa Islam at maraming culture pumapasok din sa Islam. So doon din sa panahon din ng Imam Ridha na kung saan yung mga mupakkirin, yung mga marunong, mga scientist, at yung mga pukaha, dahil yung nagiging estudyante ng Imam Muhammad Baqir, yani Imam Muhammad Baqir, at yung nagiging estudyante rin ng Imam Ja'far Sadiq na kung dumating sa 4,000 katao, all of them ay nagiging leader ng isang
ng iba't ibang grupo. Ang lahat ng iyon ay nagiging mustahid. So lumabas noon ang iba't ibang elmo ng philosophy, principle ng jurisprudence, yung iba't ibang culture kung saan pumapasok ngayon sa Islam. So dumating siya sa panahon na yun. So, pero isa sa mga tamayuzat, isa sa mga distinction na kung saan na pinagmamalaki ng Islam, mismo ang Kalip Ma'mun, kaya nga itong si Kalip Ma'mun, dahil itong mga mustabshirin, itong mga followers ng Ahlul Bayt, lumalago din at lumalaki ang kanilang lumalakas din ang kanilang mga grupo sa iba't ibang, hindi lang dito sa Iraq, hindi lang dito sa Madina, kundi hanggat sa Africa, hanggat sa itong Arab countries ay makikita natin na walang binabanggit na pangalan kundi ang pangalan ng Ahlul Bayt. Pangalan ng Ahlul Bayt. Yani, sabi niya, Qala Ja'far ibn Muhammad, or Qala Musa al-Kazim, or Qala Ali ibn Musa ar-Ridha. Ang naririnig ng lahat ng yun ay, naririnig ng Kalip at that time ay yung pangalan ng kanilang enemies, yung mortal enemies ng mga Kalif. So, yun ang dahilan. Mismo ang Kalip Ma'mun ar-Rashid, ano ang ginawa sa kanya? He was offered to succeed the caliphate during his time. Yani, inoffer sa kanya ang Waliul Ahad. Yani bilang imam o kaya kalif or khalifa at that time. So alam ba ninyo ang conversation between him at saka ang Imam Musa, Imam Ridha? Sabi ng Imam Ridha sa kanya, when he was invited to Khurasan. Itong Khurasan ngayon, Mashhad, no? Kasi ang Imam Ridha at that time ay nakapwesto siya saan? Sa Madinatu al-Munawwara. So, hindi mapalagay ang Ma'mun kung hindi niya makukuha ang bay'a, yani public allegiance ng mga followers ng Ahlul Bayt. Dahil bukod sa yung mga yung intifadat, yani bukod sa yung mga yung mga grupo na nag-against o kaya nagiging problema ng ng sultanate, no? Dahil sa panahon ng Imam Al-Baqir, nag-iba ang situation, no? Sa panahon ng Imam Ali, he was not given any chance to explore the knowledge. Hindi siya nabigyan na mapalago ang kaalaman ng Islam dahil dahil mayroong mga mu'aridin, yung mga nag-against sa kanya na mga sahabat. Sa panahon naman ng Imam Hasan, nagkaroon din ng gajwat, yani yung digmaan sa pagitan ng imam at saka yung mga sultanate na gustong nakawin ang kanyang kapangyarihan. Sa panahon din ng Imam Hussein, ayun, alam na natin ang nangyari, no? Sa Karbala kung saan lahat sila ay naputulan sila ay na massacre lahat at kasama ng kanyang pamilya. So, sa panahon naman ng Imam Sajjad yani Ali ibn al-Husayn as-Sajjad, sa panahon naman niya, ganun din, hindi din nabigyan ng tsansa para mapaluwag ang Islam, mapaluwag ang ahkam ng Islam. Pero the time na pumasok ang panahon ng Imam Muhammad al-Baqir, dahil decline na ang Umayyad dynasty, declining
At mismo doon sa kanila ay nagkakaroon ng hidwaan tungkol sa leadership kung sino ang papalit sa kanila. Among the Umayyad dynasty, mismo sila ay nagkakagulo-gulo. So, napabayaan na ngayon ang Imam Muhammad al-Baqir, napabayaan. Nang dumating ang Imam Ja'far as-Sadiq, so, itong Imam Muhammad Baqir, mayroon siyang panahon na naitayo niya ang madrasa ng Islam sa Madina. Kaya nga, umabot yung mga nagiging student niya sa 25,000 katao. Yani yung nag-a-attend ng kanyang mga lectures, he was allowed to deliver speech even in public, no? So dahil doon lumago ang Islam at saka fiqh. Ganon din ang Imam Ja'far as-Sadiq. Doon lumuwag talaga dahil nabigyan siya talaga ng there was a change of leadership from Umayyad up to Abbasid dynasty. So completely nabigyan sila ng pagkakataon na mapalago ang Islam. So ngayon, dumating ngayon sa Imam Ali Rida, alam ng mga caliphate, yung mga leader ng Abbasid dynasty, na kung pababayaan nila ang Imam Rida, bibigyan ng complete freedom na hindi niya makokontrol at hindi na makikita. So, delikado ang kanyang katayuan. So, anong ginawa niya? Kagaya rin sa panahon ng Imam Musa al-Kadhim, in-offer niya ang caliphate sa Imam Rida, yung Waliul Ahad. So doon sa panahon na nagkaroon sila ng conversation, sabi ng Imam Ali ibn Musa ar-Rida, sabi niya, "Ya Ma'mun, itong Waliul Ahad, itong leadership na ibibigay mo sa akin, pag-aari mo ba yan o pag-aari ng iba?" See? Pag-aari mo ba yan o pag-aari ng iba? So, sabi ng Ma'mun, sabi na hindi ito pag-aari ko. Sabi niya, kung hindi mo yan pag-aari, sino ang may-ari ng wilayatul ahad? Sabi niya, yan ay pag-aari ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sabi niya, paano mo ibigay sa akin ang isang bagay na hindi ikaw may-ari? Yan, ibig sabihin doon, paano ibibigay mo sa akin? I-offer mo sa akin ang wilayatul ahad, yani bilang khalifa, na hindi pala ikaw ang may-ari. At ang may-ari diyan ay Allah subhanahu wa ta'ala. Na alam mo naman na sino ang may karapatan na dapat umupo sa kanyang mas'uliyah, sa kanyang responsibilidad. So, parang napahiya din ang imam, si Ma'mun. At isa sa mga strategy niya ay ng kanyang opponent ay giving gifts of multitude of isa sa mga leaders ng muwalina li Ahlul Bait sa Kufa, dahil ang capital city sa panahon ni Ma'mun ay sa Khurasan. Sa Khurasan yan, dito sa Mashhad. So, ang pinakamalakas na grupo na nag-against sa Sultanate ay yung galing sa Kufa. So, pinadalhan niya ng 3,000 dirham, 3,000 dinar, at marami pang mga gift na ang kagustuhan ng ni Ma'mun ay bigyan lang siya ng pagkakataon na yani yung mga tao na under na sa Imam Rida ay magbigay sa kanya ng public allegiance. Yani dahil sa simula na by force nakuha niya sa kanyang kapatid, dahil pinatay naman ng kanyang kapatid para lang makuha niya yung pagkasultan, no?
isa sa mga yung strategy niya ay magbigay ng mga pera, maraming pera at mga post o kaya position, at saka bibigyan kung ano-ano ang mga promise, pangako sa kanila. So, itong strategy ay binigay din sa Imam Rida. Pero dahil sa kasamaang palad na itong si Ma'mun, although alam niya at tinatanggap niya na ang leader, ang position na inuupuan niya ngayon ay hindi siya karapat-dapat doon. Dahil ang gusto naman nila na i-offer ang wilayatul ahad, yani yung caliphate, sa Imam Rida, kung saan na mismo ang Imam Rida ang recognized noon, no? Ang gusto lang niya actually ay hindi bilang pagkilala sa Imam Rida bilang karapat-dapat, kundi gusto niyang kunin at i-control ang mga followers, o kaya i-control i-limit ang movement ng Imam Rida alayhis salam. Dahil akala ni Ma'mun, kung halimbawa makukuha niya at tatanggapin ng Imam Rida alayhis salam ang offer na yun, ay yung lahat ng mga intifadat o kaya lahat ng mga against sa kanya na grupo, kung saan ay ina-attack din sila ng mga followers ng Ahlul Bayt. Akala niya kung halimbawa sasama, tatanggapin ng imam, yun ay magiging dahilan sa pagtanggap din sa kanya bilang kalipa. So at alam niya na dahil nabigyan niya ang imam anong tawag doon? Nabigyan niya ng mga bagay kung saan na anong tawag diyan? Magiging happy or ikakasaya ng imam at saka ng kanyang followers. Ang akala niya ang mangyayari ganon. Subalit dahil ang imam ay guided ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam din ng imam, hindi yun ang tunay na pakay ni Ma'mun, at ang tunay na pakay ay gusto lang siyang i-limit ang kanyang movement at para lang siya matanggap na bilang karapat-dapat na kalipa ng Muslim at that time. Subalit nang ayaw tanggapin ng imam, sinabi ng imam, bakit mo ibibigay sa akin na ang isang bagay na hindi pala ikaw ang may-ari? Napahiya siya, at anong ginawa niya? Sabi niya, kung hindi mo tatanggapin itong offer na ito, ay yan magiging dahilan na hanggat, ibig sabihin doon, papatayin niya ang imam. Papatayin ng imam, at yun ang magiging dahilan na aalisin niya ang puputulan din niya ng ulo ang imam. So, nang makita ng imam alayhis salam ang tahdid o kaya yung warning galing sa Al-Ma'mun, yun, napilitan din siyang tanggapin ang wilayatul ahad na yun. Pero may kondisyon. Ang kondisyon na binigay ng imam sa kanya ay, sabi niya, okay, tatanggapin ko ang wilayatul ahad, pero hindi ako mag-sign ng anumang transaction galing sa iyo. Hindi din ako tutulong sa mga problema. At huwag mo akong bigyan ng isang position na uupo ako sa iyong office. At bigyan mo ako ng karapatan na makikipag-deal sa aking mga muwalin, sa aking mga followers. So wala din nagawa ang Ma'mun, ang khalifa, dahil akala niya kung tatanggapin na yon, dahil tinanggap na, so tinanggap din ni Ma'mun ang condition na yon. So pero yung athar, yung effect sa mujtama, effect sa
effect sa sa mga Shia ng Ahlul Bayt, sa Shia ng Imam Reza, ng Imam Ridha ay hindi din kumulang, at the more na nagiging advantageous sa Imam Ridha dahil nabigyan na siya ng kalayaan para makikipag-deal sa sa kanyang mga mualin o sa kanyang mga followers. So simula noon, ang ginawa ng Imam Ridha alayhis salam ay binigyan niya ng tawadyo o kaya focus, concentration ang pagbibigay ng mga kaalaman tungkol sa tauhid, tungkol sa adab or akhlaq. Binigyan din niya ng focus ang pagpapaluwag ng mga ahkam, yung ipikhi ng Islam, hanggat ang mga yung mga qadhi o kaya yung hukam yung anong tawag doon, yung hukam sa Tagalog, yung mga judges ng mismo ang wilaya ng sultanate ay nagbibigay ngayon sa kanya o kaya nakikinig kung minsan sa kanyang mga lectures. At yun ay isang advantageous sa kanyang sa Imam Ali ibn Musa ar-Ridha alayhis salam. So kaya nga sa panahon din ng imam, tatlong imam na magkasunod, ngayon makikita natin na yung mga ahkam na dumating sa atin ay dahil sa juhud, dahil sa pagsisikap ng mga imam, at sa panahon na yun ay nabigyan sila ng tunay na kahalayaan para makipag-deal publicly sa mga followers ng Ahlul Bayt alayhimus salam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Isa sa mga adab ng Imam Ali ibn Musa ar-Ridha, isa sa mga akhlak o kaya adab ng Imam Ali ay ang Imam Ali ibn Musa ar-Ridha, dahil kaya nang sinabi natin kanina, ang mga mismo ang opponent, yung mga against sa kanya ay nagbibigay ng saksi o kaya nagbibigay ng information sa mga tao, at iyon ay tinatanggap ng kanilang mga opponent. Isa sa mga opponent ng Imam Ridha na nagsasabi na ang isa sa mga adab ng Imam Ali ay ma ra'aytu ahadan. Sabi ng isa sa mga hukam ng Ma'mun, sabi niya, hindi ako nakakita ng isang tao na pinakamaraming jikir o kaya pinakamaraming pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa Ali ibn Musa ar-Ridha. Sabi niya, wala din akong nakita sa panahon nila, wala din akong nakita na tao na pinakamagandang asal maliban sa kanya. At sabi niya itong ang Imam Ridha alayhis salam, halimbawa kung sa gabi nakikita niya na walang inaatupag, walang ginagawa ang Imam Ridha alayhis salam, kundi kung hindi wala sa sambahayan o kaya wala sa pagdarasal, ay nandoon sa pagbabasa ng Quran. Hanggat sabi niya, mismo ang Ma'mun ang nagsabi, sabi niya, ang Ali ibn Musa, kinukuha niya ng 3 araw na tapusin ang the whole Quran, basahin. Sabi ng Imam Ridha, sabi niya hindi. Sabi niya, pwede kong tapusin ang pagbabasa ng the whole Quran kahit
kahit isang araw o dalawang araw. O isang araw pwede niyang tapusin ang pagbabasa ng Quran. Yan, hindi whole Quran ha. Pero sabi niya, nagiging 3 araw dahil walang ayat o kaya verses ng Quran na nababasa ko, kundi pinag-aaralan niya kung ano ang dahilan na bumaba, sababun nuzul, saan bumaba, at kaninong bumaba, anong oras bumaba. So dahil doon sabi niya, tumatagal ng 3 araw, naubos ko basahin ang isang the whole Quran. At ang imam, isa sa mga akhlak ng Imam Ridha alayhis salam, in front of his yung mga katulong, ewan ko sa atin, no? In front of his katulong, halimbawa, hindi niya la yamuddu rizluhu. Yani hindi niya anong tawag diyan? He was not stretching his feet in front of anybody. Yani hindi niya anong tawag doon sa Tagalog? Ini-stretch. Yani hindi niya inuunat ang kanyang yung kanyang pasa, unahan kahit in front of his yung jariya or yung katulong. Sa atin hindi pa katulong kahit may bisita, ayun. At sabi niya, hindi siya wala ra'aytuhu sabi niya, hindi ko siya nakita na yung tawa na may sound, anong tawag doon? Halakak, no? Hindi ko siya nakikita na humalakak. Ang tumatawa siya, pero ang pagtawa niya, hindi, kahit yung ngipin niya hindi lumalabas. Yatabassam yan. Anong tabassam? Nag-i-smile lang siya, at yun sabi niya, lahat ng tao, kahit bata ay, kung tumitingin sa kanya. Yan is smiling face. Kung tumatawa siya, sabi niya, ganoon. Siguro sabi niya, kung lumalabas ang ngipin ng imam, hindi yung lumalabas dahil sa yung halakak na sinasabi natin. Sa atin, alam mo, ang babae, dapat hindi naririnig ang nila, no? Yung babae nga narinig natin, kasi yung tinig nila ay anong tawag doon sa hadis? Ang tinig ng babae ay yan? Fit naman yun, di ba? Ang tinig ng babae kung naririnig. Kaya nga mayroong mga extremist na hindi pwede daw ang babae na magbasa ng Quran, magiging contestant sa Pero ngayon hindi, pwede na, di ba? Meron na nga babae na nakikipag-contest, nagjo-join sa mga contest ng pagbabasa ng Quran. Pero sa totoo, ang babae ay dapat hindi maririnig ang kanyang boses ng ibang tao. So, Imam Ali alayhis salam, Imam Ali ibn Musa ar-Ridha, yun, kung tumatawa siya, hindi siya humalakhak, at yung paa niya ay hindi niya inuunat sa kung kanino man. At kung ang isa pa sa mga adab ng imam ay hindi siya nag-uutos ng kahit sino man, kahit ang kanyang anak or ang kanyang yung katulong. Hindi niya inuutusan kung mayroong ginagawa. Kagaya ng sinabi natin sa una kanina, na ang Imam Ridha alayhis salam ay hindi nag-uutos kanino man kahit sa mga katulong kung mayroong ginagawa, kumakain man or ano man ang ginagawang iba, hindi niya pinapatapos niya muna bago niya pag-utusan ng iba. So, isa yan sa mga katuruan ng Islam kung saan yatajassadu fi saksiyatil imam. Yani makikita natin sa kanyang pagkatao, kasi sa Islam, ang pagtablig sa Islam, ang pag-spread ng Islam ay hindi lang nakukuha sa pagsasalita. Kunu duatan linnas bigayri alsinatikum. Yani dapat kung magtablig tayo sa isang tao, sa ibang tao, hindi lang sa pamamagitan ng pagsasalita. Kaya nga ang sa inyo, mga babae,
Kahit hindi kayo nagsasalita, pero kung maganda ang inyong paghisap, ang kanyang mga yung mga damit ng babae ay sinusunod talaga ang katuruan ng Quran at saka ng hadis ng Rasulullah, kahit hindi kayo magsasalita, ipapakita lang natin ang yung damit natin sa ibang tao, 100% ay susunod sila sa atin. Yun pa kaya kung halimbawa magsasalita na tayo ng salita kung saan yun ay salita ng Quran at saka hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So hanggang dito na lamang insyaAllah. Sana'y pagpalain tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging isang kasangkapan tayo ng Islam para sa ibang tao, at sana'y ay yung tunay na aral ng Islam ay ating makukuha at ating masusunod insyaAllah subhanahu wa ta'ala, para hindi tayo mawawala sa tunay na landas ng Islam. Walhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi at-tayyibina at-tahirin.